pork braised or pork stew is something na common sa Pilipinas. Menudo, caldereta, pochero, yan yung mga talaga namang paborito ng lahat na mga pork dishes na kadalasan tomato sauce based. Now, what we're doing here is another dish na siguro we're just adding some characteristics. Una-una, we will be making use of lots of chilies. And dahil isa dun sa mga main products nila dito sa Quiliawan is yung kanilang tableya. So gagawa lang tayo ng asado de boda inspired dish or tatawagin nating pork and red chili sauce. Red and chili, yun yung isa sa mga siguro kodigo natin doon sa mga ingredients na gagamitin natin. So we have here of course our pork. And then for the red component, we will be adding yung ating tomatoes and tomato sauce. And red and chili na rin yung ating chili powder. So medyo malalaking tipak yung hiwa natin dito, but because of the cooking time na in-anticipate ko for this dish, by the time na matapos na ito, sakto na siya. I'll be using butter para i-sear yung ating meat. Pero kung gusto nyo gumamit ng cooking oil, pwede rin. So habang sinisir natin yung ating karne, let's slice up yung ating tomatoes, onions, and garlic. Lagyan na natin yung ating mga nagahit na aromatics. Sama na rin natin dun sa ating paggisa yung ating mga spices. Ito yung ating cinnamon. Ito naman yung ating cumin. Yung ating chili powder. And yung ating dried oregano. Kita nyo naman, yung oregano at yung mga spices pa lang yun nilagay natin, pero ganda na nung kulay, di ba? Vibrant na vibrant. Pero palalalimin pa natin lalo yan by adding in our tomato sauce. Siyempre, season natin ng salt, pepper, and then finally, yung ating stock. So mapapansin ninyo, maraming yung sabaw natin. Sinobrahan ko talaga siya para by the time na kumapal na, mag-reduce ng kaunti, malagyan pa natin ng iba pa nating ingredients. So palalambutin lang natin to. Let's give it siguro mga 1.5 hours on low fire. Balikan natin para tapusin yung dish. So makikita natin, jiggly na yung taba ng ating baboy. So that's an indication, syempre, na malambot na siya, luto na yung ating pinaka-protein. Pero hindi pa tayo tapos sa pagpapasarap niyan kasi kung mapapansin din nyo, sa mga recipes ko, lagi akong gumagamit ng asukal, asin, at saka anghang. So yung dalawa, anghang tsaka asin or salt element, meron na ako pero wala pa rin yung tamis element. Meron tayo ditong raisins na ipupuree. This is optional. Kung ayaw yung ipuree, that's perfectly fine. So yun na yung ating puree. Papuntang brown na yung itsura niya. And ito, yung isa sa mga produkto nila dito. Kanilang tableya. Sila yung nagtanim, sila yung nag-harvest, sila yung nagproseso. So we're just going to grate this. Kung gusto mo na medyo Mexican style yung serving mo, use corn tortilla or flour. So Lizelle,
First time sa Farm to Table? Yes, it is. And I'm so happy to be here. Yung mga fans mo sa paligid, Hello po! Talaga Ayun, naman. maraming salamat Very po. iconic yung role mo, Yes. di ba? And nagkasama tayo doon, pinagluto ko kayo. Oo nga, thank you so much. Ang sarap ng breakfast namin that day, guys. So, syempre, tradisyon na natin na every time na magkikita tayo, ipagluluto kita. Wow. So, sakto, nandito naman yung silbi ng ating wrap sa ruleta. Okay. Favorite food? Anything na may gata. Anything spicy. Yun. Anything na may gata. Yes, Anything saucy and spicy. spicy. Yung spice level na kaya mo, 1 to 5? Mga 3. Yung tama lang. Maangas ha? Okay. Sige, Lizelle. Game? Alright. 1, 2, 3, go! Nasaan ba yung chef's choice na yan? Gusto mo ba yung chef? Sana! Wow! Ang galing! Ang galing! Saktong-sakto! Ang lupit! Perfect! So noted yung gata na maanghang. Okay. Yes. Okay? Yes. Perfect. So Oh my God, nakaka-pressure excited na ako. So kailangan ma-impress kita dito para babalik ka sa Farm to Table. Naku, ikaw pa. Sure ako may impress ako dyan. Pero, samahan mo muna ako mamalengke. Okay, let's